Hello, ayan. Good morning po. Good morning. Sabi mo. Okay, pwede po ba tayong tumayo? Tumayo po tayo. At bago tayo magsimula, may gapagawa po ako sa inyo. Okay. Okay, habang tayo nakatayo, sabihin po natin 3 beses. Sabihin po natin, Lord Jesus, Lord Jesus. Kung gusto po yung Tagalog, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. So 3 beses po. Sige po, sabihin po natin ng 3 beses. Sige po, simula po tayo. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Amen, amen, hallelujah. Tayo po manalangin na mabanal, maraming salamat po. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na kami makasamba sa iyo, malayang makasamba. Bagat marami pa po sa amin ang patuloy na wala ngayon sa iba't ibang kadahilanan. Sama sila naroon, ingatan mo ang bautisa o Diyos. At dalayan po namin manatili po ang iyong pag-ibig sa bautis sa amin, lalo sa panahong ito, God. At ngayon kami humaharap sa iyo, Panginoon, bilang pagsamba namin sa iyo. Turuan mo po kami sa maraming bagay. At dalayan po namin, Ama, na patuloy po sa aming puso. Malaya ka makakilos, malaya ka makapagturo. At bayaan mo na ang buhay namin sakupin mo, O Diyos. Yamang ikaw ang may-ari sa amin. Turuan mo kami kung kami may nalalayo sa iyo, O God. At dalayan po namin, Panginoon, kami po ituruan mo sa araw na ito. Gamitin mo lang po ako na ilingkod. Turuan mo kami lahat, O Diyos. Bigyan mo ako ng maayos na panalita, maayos na kaisipan, at maayos na puso. Purihin ka po, Panginoon, at ang lahat ng ito ay sa iyo lamang namin inaalay. Ang mataas sa papuri, pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, makaupo na po tayo. Alam po ba nyo, madalas ko po ay naranasan ko po yung magpapalay sa mga demonyo. Opo, yung mga inaalihan ng demonyo. So siguro po, iba po yung inaalihan ng demonyo. Talagang nagwawala sila at talagang naiba boses. At talagang, para matiyak ko po na ang tao po na yon ay wala na ang evil spirit o yung masamang espiritu, lagi ko pinasasambit sa kanya, Jesus. Alam po ba niyo, minsan po pag magsasalita po sila, hindi niya mabanggit yung salitang Jesus. Kaya ang gagawin ko, pananalangin na naman. Tapos lagi kong inatawag ang pansin yung kanyang sarili, yung sarili ng taong inaalihan. Dahil dapat siya ang makaunawa. Tandaan nyo, labanan po yan, labanan. At ang labanan po na nangyayari sa ating kaisipan. Kaya kung ano po yung lagi natin nadidinig at kung ano yung tinanggap natin sa ating buhay, iyan po, hindi ba nyo napapansin, iyan po ang naghahari sa atin. At minsan hindi po tayo mag-iba, di ba? At minsan mahirap po tayong pagsabihan, mahirap po tayong kausapin. At minsan para bang merong, sabi nga iba, may sarili yata ang daigdig siya. So, hindi naman po siguro. Sabihin sa katabi mo, wala din yan dito. Wala din yan dito. Ayan. Opo. Kasi po ay dapat po ang makita po sa atin, kaya kung pag-aaralan natin ang sunod-sunod na mga mensahe na binibigay sa atin ng Panginoon, ay patungkol sa paglilingkod. Kaya lang po, dumarating yung magkakataon na talagang totally yung kahinaan ng tao bilang tao, ang madalas po ay dala-dala natin at kailangan talaga natin si Kristo. Kaya nga po napakahalaga, sinabi po ng Bible na kapag daw po nasabi natin Panginoon si Kristo, ayan po, tayo po ay tama po yung Espiritong nasa atin. Pero pag hindi daw po natin masabi ang Panginoong Jesus, kailan po marami nagsasabi na yan kasi nga pwede naman tayo mag-pretend o magkunwari. Kasi ang pag-sabi ng salitang Panginoong Jesus, alam nyo makapangyarihan po yan sa tunay na mananampalataya. Kaya nga po in Jesus' name, kaya nga po naalala ko si Brother Eddie Villanueva na may nag-aamok na tatagain siya, nag-aamok, may dalang gulok. Tumakbo siya kung maaari. Kasi hindi naman sinasabing tayo po ay parang magic, parang medyo magikero na harapin kita. So, tumakbo po siya kung makakatakbo, umiiwas siya. Pero nasukol po siya sa isang pader, wala na siyang tatakbuhan. Kaya hinarap lang niya ganon.
Yung tataga sa kanya, sabi niya, in Jesus' name, ganun lang. Sinabi lang, in Jesus' name, tapos po, imbis na pa ganun po, tumumba po yung kanya, yung tataga sa kanya. So, kaya nga po maraming karanasan, ang mga mananampalataya sa iba't ibang pangyayari sa buhay na nagpapatotoo po na tayo na kay Kristo. Ayan. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po siyempre sa salita ng Diyos. At ito po makikita po natin, ayan, ayan po, sa 1 Juan, chapter 2. 1 Juan, chapter 2. Ayan po. Juan chapter 2 verse, simulan po natin sa 18 hanggang 29. Ayan po. Buksan na po niyong Biblia, sundan po niyo ko. Mga anak, ito ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo o yung Antikristo. Ngunit ngayon marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Verse 19, kahit na ito'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na atin, na natili sana sila kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito. At alam din ninyong walang kasinungalingan nagmumula sa katotohanan. Verse 22, sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ng anak, ang ama at ang anak. Ang hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa ama. Ang kumikilala sa anak ay hindi kumikilala rin sa ama. Pakinggan ninyo sa inyong puso ang narinig nyo at sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. So sabi po dito, at okay. At ang sabi po doon ay, at ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Sinusulot ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunman, ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu ay nanatili sa inyo, hindi ninyo kailangang turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng ituturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang inyong loob sa muling pagparito niya, at nang hindi kayo mahiya sa Kanyang sa araw na iyon. Kung alam ninyong si Kristo ay na masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. So, purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng Kanyang salita. Sa mga batid, dito po ay binigyan ko po ng pamagat na sa Panginoong Hesukristo tayo. Amen. Sa Panginoong Hesukristo tayo. Amen. So marami po akong binabible study at minsan pinapaloob ko, madalas ko tinatanong, ligtas ka na ba? Sabi sa akin ay madaming nagsasabi
na ganito. Kasi meron pa rin ako nagagawang kasalanan. Pero ang alam ko, dahil ako ngayon ay naniniwala na kay Kristo, so marami siyang paliwanag. Pero isa lang naman ang sinasabi ko sa kanya, at sabi ko sa kanya, ganito, tinanggap mo si Kristo, tama? Nanampalataya ka siya, tama? Kasi yun ang nasusulat. Kaya ngayon, ikaw ay may buhay na walang gana. Ikaw ay ligtas na. Kaya po napakalaga yung pong ma-impluensyahan tayo ng salitang positibo. Na minsan kasi po hanggang ngayon, marami po ang nag-aalinlangan. Kasi nga po, ang tinitingnan natin, yung pagiging tao natin. Yung mga nagagawa natin, kahit naman tayo mananampalataya, lalo sa mga matagal na, di ba? Lalo nung dumadami. Kung titingnan nga at kung tayo po ay susuriin, napakarami po natin mga pagkukulang. Pero mga kapatid, tandaan po natin, ang kaligtasang binigay sa atin ay sa biyaya lamang. Hindi po ito sa ating mga gawa. Kaya lang po, marami pong pagkakaiba ang mga masunurin at hindi masunurin. Tama. Kasi yung masunurin, laging pinagpapala ng Diyos sa lahat ng bagay. Pero yung hindi masunurin, maraming pagpapala pero hindi siya masaya. Wala siyang kapayapaan at parang may hinahanap pa siya. Kasi po, ay para bang merong pangkulang. Pero ang kulang po talaga doon sa mga tunay na taga-mananampalataya na nagkukulang, ay yung pagkukulang niya sa Panginoon. Kasi kasalanan po yun na minsan tayo po ay tumanggap sa Panginoon, minsan lang nga po ang ginawa natin yan, pero pagkaraan noon, parang binaliwala natin. Kasi ang pagbabaliwala kay Kristo, yan po ang nagiging dahilan upang tayo po ay makaranas ng maraming mga problemang dapat hindi natin naranasan. Kaya mga kapatid, dapat po ay maging gising tayo lagi sa katotohanan. Kailangan natin si Kristo. At sasabihin ko sa inyo, kahit po matigas ang ulo natin at marami tayo nagagawang pagkukulang sa Panginoon, alam mo, ikaw ay sa Panginoong Hesukristo tayo. Ikaw at ako. Sa Panginoong Hesukristo tayo. Sabihin mo sa katabi mo, sa Panginoong Hesukristo tayo. Magkasangga tayo. Hindi tayo magkaaway. Kasi kung minsan po, ganito po ang nangyari. Maraming tao naghahanap ng matataas na karunungan, naghahanap ng mga bagay na lalo na kung matagal sa Panginoon, parang gusto niya yung bang parang gumuguhit, di ba? Parang bang yung magkakaroon po ng malalim siyang karanasan. Pero nabibigo po ang marami. Bakit po? Kasi po, kinalimutan niya yung una niyang karanasan sa Panginoon. Kaya nga, mahirap pong pilitin ng Panginoon sa mga bagay na gusto natin. Pag hindi po natin binalikan at hindi natin tinandaan at hindi natin pinaghari sa ating puso yung ating unang pag-ibig kay Kristo, yung ating paniniwala. Kaya nga po, nasisira po ang paniniwala natin kasi maraming dahilan yan sa mga nakikita at karanasan. Kaya kung minsan yung emotion po ng bawat isa sa atin, naging mahina po. Pero sa harapan ng Diyos, lahat po tayo ay binibilang ng mga anak ng Diyos, malaya. Pero po yung tunay na pamumuhay bilang malaya ay hindi makita sa atin. Kasi nga po, nakukulong tayo ng maraming bagay na naranasan natin, natuon sa ating isip, narinig natin, karanasan natin sa ating kapatiran, maging sa leaders. Minsan po, yan po talaga ang naging problema. Pero mga kapatid, tayo po ngayon ay sa Panginoong Hesukristo. Sana po, yun po ang isipin natin, ano man ang mangyari, tayo po ay kay Kristo. At kailangan po matutuhan po natin ang pagtanggap sa isa't isa, pagmamahal sa isa't isa, kahit po meron tayong mga problema at mga conflict sa iba't ibang larangan o sa aspeto ng buhay. Minsan po, merong iba sa pananalita, merong problema, di ba? May iba sa karakter. Yung iba po ay talagang totoo, merong kahinaan, kita ng laman. Pero mga kapatid, kaya nga po kung pag-aaral natin ng Biblia, isa lang po naman ang gusto ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Yun lang po. Kasi pag sunod natin sa Kanya, hindi po dapat mamili tayo. Susunod tayo at gagawa tayo ng mabuti para lang sa mga mabuting tao o mabuting kapatid. Hindi po ganon. Kundi kahit po ano ang mangyari, i-apply po natin. Ano man ang nakita natin at nabasa natin sa Biblia. At yan po hindi lamang nakikita ng mga pastor. Makikita ng lahat yan dahil ang totoo, ang banal na Espiritu at ang Panginoon ay isa na sumasa atin. At nangyari iyon nang tinanggap natin si Jesus Christ, ang Diyos Espiritu Santo ay nasa atin na ngayon
na tumutulong sa atin ngayon para maunawaan natin to. Kaya mga kapatid, kaya ito po yung bagay na maintindihan natin. Nasa Panginoong Jesucristo na tayo. Kung tayo po itunay naman ng palataya. Maliban na lang po kung naririto po tayo hanggang ngayon, hindi po nyo kilala si Jesus Christ. O maaaring kinikilala natin si Jesus Christ pero hindi pa natin naiiwanan yung ating paniniwala sa mga maraming mga dapat lapitan, lalo sa mga religion. Diba? Halimbawa, kasi nangyayari po ay, kumisan nga po sa India, halos 3,000 mahigit ang mga Diyos-Diyosan doon. Ilog, tain ng baka, daga, andyan na unggoy, andyan na, di ba? Tapos, maraming kumikilala kay Jesus Christ, pero naniniwala sila kay Jesus Christ, pero dinadagdag lang nila doon sa paniniwala nila. So, mix, Ngayon din po sa atin, kumisan hanggang ngayon, marami po naniniwala. O, pagdating nga po ng Christmas, kaya nga po pagdating ng Christmas, ano ba talaga na-highlight? Ano ba talaga ang nasa puso ng tao? Bakit saya tayo sa malapit na ang Christmas? Kasi nga, pagdating ng Christmas, may bonus. Marami nagbibigay, ayan, maraming mabait, di ba? Tapos po, maraming kainan, di ba? So, di ba, ano pa? Kumisan po, at sabi nga isang biro nga po ng isang kapatid, ano kaya kung dekorasyon, mag-isip na tayo ngayon kasi nga, malapit na ang Christmas dito sa church. Sabi niya, basta magsabi tayo ng Santa Claus. sabi ko, yan ka kung pinagawa niyo, mawawala ako sa church. Pag yun ang tinaas niyo sa church. Okay. Siya na ba ang Panginoon mo ngayon? Si Santa Claus. Amen. Sa Panginoong Jesucristo tayo. At tandaan po niyo sa ating teksto na pinag-aralan ngayon, sabi po, darating ang Antikristo. At ngayon meron dumarating na marami ng mga Antikristo o kaaway ni Kristo. Ito po yung mga false teacher. Pero yung Antikristo mismo, yun po yung sinasabi po sa 2 Thessalonica chapter 2, yung pong pagbaba ng Antikristo, paghahari ng Antikristo. Tandaan niyo mga kapatid, yan po yung nakasulat sa Biblia at hindi pwedeng iyan ay sabihin natin na hindi totoo yan. Siguro nga, hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Pero yung mga sign na malapit na, kaya nga sabi nga ni Apostol Juan dito, ay nasa huli na tayong panahon. Siguro ang kinakount nga po niya, dahil naganap na yung tungkol doon sa paliligtas, dahil si Jesus Christ mismo ang Mesiyas, na tagapagligtas na itinuturo mula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament. Kaya wag po tayo matukso, bakit sinabi ni Apostol Juan, ito na huling panahon. Bakit ang tagal na? 1,000 taon na, tapos hanggang ngayon wala pa rin si Jesus Christ. So mga kapatid, hindi po tayo Diyos para husgahan natin ang maraming bagay sa salita ng Diyos. Bagkus, pailalim tayo sa kapangyarihan ng Espiritu at matututo po tayo. Maging mahinahon po tayo at wag tayo maging emotional. Ayan. Marami po kasi ngayon lumalabas na mga, so una po, sa Panginoong Jesucristo tayo, so marami pong false teachers na lalabas. So number 1, maraming huwad na tagapagturo at kalaban ni Kristo ang lilitaw. So sa verse 18 to 19 ng ating teksto, ayan po. Kaya ko po ngayon ay kinuha tong cellphone ko kasi bubuhayin ko po ang aking flashlight. Ayan. Okay, sabi po doon sa verse 18 to 19. Sabi dito mga anak, ito ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo, Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kaya mga kapatid, tandaan natin na lalo sa Pilipinas, pinag-uusapan tayo sa buong mundo. Bakit? Kasi po mayroon pong isang preacher na nagsabi sa kanyang sarili, ako ang anak ng Diyos. Para lumalagay na ngayon, siya yung sumunod kay Jesus Christ. At hanggang ngayon, di ba, so 100 years na yata sila, na hanggang ngayon ay tinuturo nila si Jesus Christ ay tao lamang. Mga kapatid, napakarami at maraming religion sa atin, marami ang nagtuturo tungkol sa Diyos na may kanya-kanyang paniniwala.
Bagamat sa atin po bilang mga mananampalataya ng salita ng Diyos, iba nga nalilito eh. Kasi nga hindi ko maintindihan, alam ba tunay sa inyo? Kasi ang dami niyong pangalan. Sabi ko, hindi mahalaga yung pangalan, ang mahalaga yung katuruan namin. Kaya kami mayroong pagkakaisa. Kasi nga, bakit may Methodista, may Baptist, mayroong GIL, mayroong ganito, bakit? Ano ba talaga ang totoo? Diba? So, hindi ko sinasabi ang totoo ay Galilean. Ang totoo ay yung tinuturo ng Biblia, si Jesus Christ. Yun ang totoo. At kung ikaw ay nasa totoong turo ng Biblia, ng Ebanghelyo, ikaw ay sa Panginoong Jesucristo. Kasi po marami ang mga huwad na tagapagturo. At kailan lumabas yan? Hindi po ngayon lang. Actually, nung panahon ni Juan, marami na po. Ni Apostol Juan, ng mga apostol, bago sila mamatay, marami na pong huwad na tagapagturo. Na ang iba, ang layunin po ay, sabi nga po, ay iba pasakitan, siraan ang mga apostol. Opo. Kasi ang motibo nila ay pabaksakin nga po ang Kristyanismo. Pero hindi po nagtagumpay. Mula pa po sa mga panahon ng apostol, kahit po noon ay maraming martir. Pag sinabing martir, kasi nung mga panahon yon, maraming pinapatay ng mga manampalataya. Itinutuhog po sila, nakatali at saka sinisilaban. Merong pinakakain sa leon, merong pinupugutan ng ulo. Sabi ko, Lord, ano kaya? Kaya lang po ngayon nangyayari. Kaya nga kung kayo nasa YouTube na nanonood, alam po nangyayari sa India. Sa India po doon ay pinapatay po ang mga mananampalataya. Meron po doon masyadong, yung sabihin, mga diehard na mga Hindus. Yan po, yung mga may tawag sa kanila eh. Sobra po ang kanilang pagiging panatiko sa kanilang reliyon. Kaya nga po halos gusto nila ay alisin sa kanilang lugar ang mga naniniwala kay Kristo. Yan po nangyayari ngayon. Sa China, ang China po ngayon ay maglilimbag sila ng Bible. So, kaya nga po titingnan po natin na sa huling panahon tayo, ano kayang Bible ang ililimbag ngayon ng China para po ipabor o sirain ang katuroan ng Biblia? Paano kaya? Pinag-uusapan po ngayon yan sa buong mundo ng Christian community. Kaya maging aware po tayo mga kapatid na ang mga antikristo ay lumalabas na. Actually, naranasan natin na dahil pumunta sa atin, di ba? Si Kristo, ang ama ang dapat kilalanin dahil si Jesus Christ ay anak lang, maliit lang siyang Diyos. So, kinikilala nga si Jesus Christ, maliit siyang Diyos. So, kaya kapag aaralan po natin ang mga background, ang mga katuruan, ang mga religion, doon po natin makikita eh. Minsan meron pong, kaya nga po merong bulaang guro eh. Di ba? Hindi mo sila magtuturo na para bang ngayon po, hindi natin masasabi na maraming kaagad ituturo nilang mali. Hindi po. Kaya nga po meron po nagtuturo ngayon, di ba? Kaya nga sabi dito, galing sa inyo, sa iglesia, sa church, ang mga bulaang gurong ito. Pag-aralan po nyo, yung pong mga background po na namumuno sa religion. Mula sa NIC, sa lahat po. Tingnan nyo ang background niya. Saan nagsimula? Nagsimula po yan sa church. Kaya kung titingnan po nyo, yung mga nagtuturo ng Biblia, lalo po ngayon, meron pong lumalabas na, di ba, yung pong, bagamat patay na yun namumuno, pero andyan pa rin ang kanyang turo, di ba? Kasi may espiritu po yon. Wag po kayo magtaka, bakit buhay na buhay at parang kumisan nakaka-amaze kasi nga ang pagpapaliwanag nila parang napakaliwanag at parang, di ba, mahuhusay. Pero hindi po natin alam na nasa likod nila, sila po ay may pandaraya. Bakit po? Doon po makikita na hinihiwalay nila ang karamihan. Kasi karamihan po ng, nakita ko po dyan na binabible study ko na nakuha po ng mga religion. Sabi nila, one step to heaven na sila. Sabi ko, wow, one step to heaven na sila. Tapos po, matigas po ang kanilang paninindigan. Opo, talagang lumalaban sila at hindi po sila magagapi. Isang kwento ko po na yung pinsan ko po, o second cousin ko, na ang asawa niya ay naakay po nito, yung dating daan. Ngayon po ang nangyari ay talagang totally, hindi bumigay yung pinsan ko. Sabi niya, alam mo, di ba Ray, alam mo, may kalayaan naman tayo, hindi ko maasawa ko niya ay magpapailalim ako sa kanya kahit mali.
Alam ko naman tama ang pananampalataya natin. Kaya lang siguro may pagkukulang nga. Di ba? Kasi yung patotoo natin, doon tayo nasisira minsan, di ba? Pero tama yung ating paniniwala. Kaya lang po yung ating mga nakikita sa atin, minsan may natitisod, merong merong mali, at merong talagang, so meron talagang ganon. Kasi po hindi naiwasan yun Kahit sa Old Testament, merong mahihina sa pananampalataya. Kaya nga sabi, pagtiyagaan nyo, ang mahihina pa sa pananampalataya. Hindi po yung walang alam sa Biblia, kung hindi po yung hindi nag-a-apply na kanyang natutuhan. Kasi marami po yung nagsasabi, ganito, dapat, ganito, totoo, ganito. Pero hindi po yung application, doon po nagkukulang. Hindi nakikita sa buhay. Ang Diyos ay pag-ibig, pero mamaya, ito, pinag-uusapan yung kapwa, mananampalataya, sinisiraan. So, hindi po marapat yon. At minsan po, lahat po tayo, kasi kung minsan po ako iyon po, pinag-aralan ko sarili ko, kaya kung minsan ayoko po na mag-pinpoint, na kayo ganito. Ang binabantayan ko po yung aking sarili. At titingnan ko rin kung ako'y dapat magtuwid para sa Kanya. Kaya kung minsan po, mayroong mga pagkaturuan na sabi ko, hindi ako dapat yan kasi may pagkukulang ako. Minsan nga doon sa paging sa pamilya, sabi ko, kulang ako dyan Kaya gusto ko ay iba ang magturo. Opo. Hindi ko sinasabing hindi ako marunong mag-anong pamilya kasi po marami pa rin akong pag-aaralan kasi marami kong ngayon lang ako natututo. At minsan yung iba hindi po na-i-apply lahat. Kaya wag po tayo mahiya na sabihin natin na minsan meron pa akong pagkukulang. Kasi yung sinasabing may pagkukulang ka, pupunuin niya ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pupunuin ka ng Diyos kapag ikaw ay may kulang. Pero pag sinabi mo na ikaw ay gustong-gusto na at lahat ng bagay ay ikaw po ang ginagawa mo ay sinasabi mong tama ako. Emotionally, tama ako. Diba? Reactive tayo, tama ako. Diba? Hindi po. Makita mo ang sarili mo kapag ikaw pa ay nagre-react sa isang sitwasyon o problema na hindi tama at di ayon sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya nga po napakahalaga na tandaan natin may lilitaw na mga bulaang propeta, bulaang teacher. Ito ay mula sa grupo ninyo, verse 19. At sa 2 Pedro chapter 2, doon po, makikita po natin, sabi po dito, 2 Pedro chapter 2, ayan, verse 2, 1 to 3. Ayan. Ang sabi po dito, sa 2 Pedro 1 to 3. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Ayan po. Lihim silang nagtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumbo sa kanila ay kanilang itinatakwil. Kaya't di magtatagal na sila'y mapapahamak. At marami silang, tingnan nyo, at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Ayan po. So, purihin po ang Panginoon. Kaya nga po dito, maging maingat po tayo sa uling panahon kasi marami ang mahihikayat. Ayan. Kasi kaya nga po, titingnan nyo, kaya nga po ako'y nalulungkot kasi po pag nabalitaan ko, sabi sa akin na isang kapatid, alam mo si nandun na. Bakit nangyari? Kasi po, minsan po, hindi tayo nagiging aware sa ating pinakikinggan. Ulitin ko po, dito po tayo tinitira ng kaaway. Kung ano yung lagi mong pinakikinggan, doon ka po mahihilig. Kaya sabi nga, kung saan ka nakahapay, doon ka mabubuwal. Kaya kung lagi ka nakikinig, na alam mo namang hindi tamang tagapagturo, kasi ang turo po niya, hindi man magtuturo, yun ang pangit. Hello? Ang demonyo po ay nagdi-disguise o nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi pwede siya magpakita sa inyo ng kapangitan kaagad. Tiyak natatakbo tayo at matatakot. Pero makapakita muna siya ng magandang bagay. Iyan po ang attitude ni Satanas. Lilangin po tayo na sa bandang huli, doon po tayo, kaya nga po, ang napakahalaga lang ngayon, madali po natin ma-discern yun. Kasi po meron tayong Holy Spirit. Maliban na lang, ginusto mo. Kaya nga si Eva at si Adan, di ba? Dahil tinitigan niya pinakinggan niya si Satanas. Di ba? Tapos inisip niya yung paliwanag ni Satanas. Di ba? Ano nangyari? Oh, di ba? Lust of the eyes, lust of the flesh,
Oh, pride of life, di ba? Oo nga, no? Bandang uli, sabihin mo, tama ako, tama ako, tama ako. Kami, mali kayo. Kaya nga nagsasabi, kaya po sinasabing, nagugulo po ang Kristiyano. Bakit po? Tingnan nyo, sa ibang katuruan niya, ngayon po sinasabi, mali ang mga born again. So, general. Ako po, hindi ko po masasabing mali. Minsan nagkakamali lang tayo, na minsan akala natin okay lang yon. Kasi lahat po ng church ay tama. Lalo kay tinuturo si Jesus Christ. Wala pong mali dyan. Kaya lang po ang naging mali dyan, yung attitude po nung ma-attend. Yung konsepto ng ma-attend. Kasi a-attend ako, pumunta ako dito, maganda ito eh. Ganda ang turo dito. Kaysa doon sa kabila na pinanggalingan ko. Kaya minsan, sinasabi ko nga po, minsan meron pupunta dito, galing sa ibang church. Kaya lang, hindi ko nakakausap yung iba ngayon. Pero kinausap ako noon, sabi ko, never na magsalita ka ng anumang kapintasan doon sa iyong pinanggalingan. Hindi natin pwedeng hatulan ang anumang lingkod ng Diyos o manggagawa ng Diyos. Huwag tayo magsasalita ng anumang bagay. Magpatuloy ka lang dito at pag-aralan mo ang aming katuruan. Yan po, ipanalangin mo kami kung dito kay tatanim ng Panginoon. Napakalaga po yan. Kasi po ang mga huwad na guro, tandaan nyo, kaya po huwad yan eh. Kaya nga po merong original, merong peke, di ba? So kaya nga yung sa mga teller ng bangko, di ba? Ang pinag-aaralan po niya yung original na pera. Yung salat niya, yung figure niya, yung kulay, lahat ng design ng original na pera. Pero alam po ba nyo, yung mga fake na pera, pag titignan mo, pag hindi mo tititigan, ang mangyayari po, madidisip ka eh. Kasi parang mukhang-mukha. Alam niyo, nung bumili po kami, dati kasi na binibili natin gamit dito ay mura lang. Kasi ang pera natin noon, may 5,000 tayo ngayon. Pumunta kami ng Raon ngayon. Tuwan-tuwa si Brother Bert eh. Kasi po ang nabili namin ang dami. May ampli, merong dalawang speaker na malaki, tapos meron pang electric guitar. Tuwan-tuwa kami dahil yung 5,000 namin, hello, ang dami namin na uwi. Kaya lang po, ito po ang problema. Pag uwi dito, yung electric guitar, 1 buwan pala, sira na. Kasi nung bumalik kami sa Raon, bakit ganon? Hindi kami bumalik kaagad na ano. Kung sabihin, nasira, pinagtiisan muna namin yun eh. Ay, repair lang muna. Tapos po, anong nangyari, maging ampli. Bumalik ulit kami sa Raon. Kasi nga sabi, bakit sabi maganda yung nasa Raon? Ngayon mayroong mga tapat doon. Tinanong namin, ano ba talaga ang totoo dito sa Raon? Sabi niya, alam po nyo, meron po ditong class A. Sa China may class A. Merong class B, may class C. Pero kung titingnan po nyo, pag hindi po kayo mapanuri at hindi kayo nagtatanong, at kung hindi naging tapat yung tindero, mabipeke tayo. Pero buti na lang tapat yung tindero. Alam po ba nyo, sige po, bibigyan ko po kayo ng original ng China. Opo. At least natuto po kami doon na meron palang peke. Although na sabi natin lahat ng China ay puro peke, hindi po. May mga original doon. Ganyan din sa Pilipinas, di ba? May original. Tingnan nyo, may peke. Tingnan nyo katabi nyo, original yan. Walang peke kay Lord. Original yan. Amen. Kaya nga napakahalaga po na yung pong mga huwad na mga magtuturong ito ay itatakwil nila si Kristo. Bukod kay Jesus Christ, meron pang kailangan. Nangyari po yun dito po sa panahon po ng mga apostol. Lalo sa Galatian, di ba? Sabi nga, kaya nga sabi ni Pablo, hindi ko may wawalang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo kung ang tao ay maliligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan o mga gawa. So, walang kabuluhan ang kamatayan ni Jesus Christ sa krus. Kaya kahit po doon sa panahon ng mga apostol, may usapin na pong ganyan. Binabaliwala si Jesus Christ. Pero ngayon po, paano natin mababaliwala si Jesus Christ? Ayun nga po, maganda yung turo. Natanggap natin. Minsan sinasabi natin, pero hindi makita sa atin. Kaya kung minsan, nagiging peki po tayo sa harapan ng mga tao. Pero sa harapan ng Diyos, pinagtsatsagaan tayo. Totoo po yan. Hindi po niya itinatakwil lang sa Kanya. Nagiging mahinahon ng Diyos, kaya dapat maging mahinahon tayo.
Huwag tayo kagad maghuhusga. Tulungan natin ang mga kapatid natin, palagay natin mahina pa sa panampalataya at parang paliko-liko pa. At kung ano-ano ang sinasabi. Pero totoo, marami talaga sa atin na marunong. Pero mga kapatid, hindi sinabi ng Bible, hindi kailangan ng karunungan ng mundong ito para makilala ang Diyos. Amen. Kaya sinabi ng Matthew chapter 5, verse 8, mapalad ang taong may malinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, kailangan po ang puso, yung kondisyon ng puso natin ang maayos. Anumang bagay na nasa atin ngayon ay galing sa Diyos, maging ang ating kaligtasan. Pangalawa po, ang Espiritu Santo ang katibayan ng tayo ay kay Kristo. Kaya po lahat tayo kay Kristo. Sa verse 20 ng ating teksto, kaya napakahalaga po na tayo po ngayon ay manatili, makinig, magbasa ng salita ng Diyos. Kung tayo baguhan, lagi po tayo magpaturo. Magtanong tayo, huwag tayong mahiya sa mga kapatid. Okay, ang sabi po dito, sa verse 20 to 21, ang sabi po dito, ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang banal na Espiritu Santo. So yung Espiritu Santo, ipinagkaloob na, hindi ipagkakaloob pa lang. Bawat mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, meron ng banal na Espiritu. Ayan. Kaya nga po, matitest mo ang sarili mo. Test your sarili, yourself. Nasa iyo ba ang Espiritu ng Diyos o wala? O maaaring nasa iyo ngayon, kaya lang naging matigas ang ulo natin. Kasi parang ganito, no? Kanino ka bang anak? Anak ako ni Maria. Bakit yung mga ibang mga kapatid mo mabait, ba't ikaw hindi? Pero pag uwi sa bahay, hindi naman sabihin ng nanay niya, hindi ko yan tunay na anak. Ito yung mga anak ko yung mababait lang. Hindi po. Pag uwi sa bahay, pakakainin pa rin yan. Diba? Ang kaibahan lang niya, siguro, yung matigas ng ulo, sinesermonan. Yun lang. Imbis na pagkapala agad, bibigay, anak, kumain ka na. Hindi. Saan ka na naman galing? Ayan. Kung kailan ka lang nagugutom, kaya uwi. Di ba? Pero anak pa rin siya. Di ba? Minsan ganun po tayo. Imbis na pagpalain, lubos-lubos na pagpala darating, hindi. Minsan susumbatan pa tayo. At minsan, dahil matigas na yung ating puso, yung ating ulo, at pati yung ating puso, minsan yung sinasabi ng Panginoon, binabaliwala natin. Kaya kung minsan, meron po akong tinuruan sa Bible study, yung mga pangyayari na sunod-sunod at sabay-sabay, sa isang araw yata, o magkasunod na araw, nangyari. Pero nakita ko, sabi ko, nabalian ba ng buto? Hindi po. Doon sa isa, may nabalian ba ng buto? Hindi po. Gas-gas lang at saka ano. Kasi may pangako ang Diyos. Yan ang tinitignan ko eh. Sabi niya, ang mga anak ng Diyos ay kanyang pagkapalain at never, pati ang kanyang mga buto ay hindi masisira. Po. Maaari tayong ma-aksidente. Ako po na-aksidente, kaya ang tagal kong ganito. Ngayon, hindi ko po maitulak. Kasi tumaksa ako sa upuan ganyan. Ito tinukot ko. Hanggang ngayon, nahihirapan ako. Kaya pag naliligo ako sa beach, pag ng alon, hirap na hirap pa akong bumangon. Kasi po, sakit ng ganito ko hanggang ngayon. So, pero hindi po ako nabalian. Po. Kasi kung nabalian ako, ang hirap noon. Baka possible sa edad ko ngayon, i-recommend ng doktor, lagay ng bakal. Pero purihin ng Panginoon. Kaya nga po napakahalagan, maintindihan po natin mga kapatid, ang sabi, nasa atin ng Holy Spirit. At dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. Yun nga po, ang pagkakaiba ng mga Kristiyano. Meron po na tayong pagkaunawa. Alam na natin ang katotohanan. Sabi mo sa kapatid mo, alam na natin ang katotohanan. Okay. Kaya lang po, yung katotohanan, ayaw natin i-apply. Ayaw natin. Diba? Tinatanggap natin sa isip lang, pero ayaw natin gawin. O, nagbabasa ka ba ng Bible? Kasi, minsan, magpe-pray ka ba? Minsan, yan po, hindi nyo alam. Yung pagpapabayaan natin, yan po ang naging dahilan o factor para po ang demonyo ay makakilos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na maging aware tayo o maging sensitibo tayo sa sinasabi ng Holy Spirit. Ano po yung mga bagay na itinuturo sa atin ng Holy Spirit, i-confirm po natin. Kaya mga kapatid, marami tayong plano. Kaya sabi ko sa mga meeting at mga ginagawa natin dito sa church, may mga idea ako, may mga plano tayo at may binababa ko sa inyo. Pero ipanalangin natin, i-confirm natin to sa Holy Spirit. Kasi mga kapatid, hindi nangangahulugan na tayo po ang masusunod. Magkaplano tayo, magsusunod lahat ng gagawin natin. Kailangan may, nakahanda tayo sa adjustment.
Kapag may hinihiling tayo, halimbawa hindi dumating kaagad sa takdang panahon na gusto natin, i-adjust natin yung ating sarili. Faith pa rin ang paganahin natin. Magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Kasi Diyos siya nakakaalam kung anong mabuti sa atin sa panahon ito. Minsan gusto natin lahat ng hinihingi natin on time dumating sa ating buhay. Pero hindi po ganyan ang Diyos. Pag ganun po ang ilan natin, hindi na po siya Diyos, kundi yung naging utusan natin at tayo na yung Diyos. Amen? Kaya nga po, mahirap po na mangyari po na tayo po ay pilitin natin ng Diyos. Minsan, may mga bagay na gusto po natin nariyan na, parang malapit na, Lord, sana ito na, pero hindi pa rin. Kaya nga sabi ng 1 Thessalonica chapter 5, verse 18, pagpasalamat nyo sa Panginoong Hesus ang lahat ng bagay, pangyayari sapagkat ito ang ibig ng Diyos. Kaya, maintindihan po natin, kung tayo po ngayon ay may banal na Espiritu, pag-aari na tayo ng Diyos. Sabi nga po doon sa verse 27, ang turo ng Espiritu ay manatili tayo kay Kristo. So, yung po sinabi sa verse 26 to 27 ng ating pong teksto, sabi doon, 26 to 27, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging sa 28 po, B, ang sabi doon, lahat ng itinuturo niya o ng Espiritu ay totoo at walang bahid na kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang inyong loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay yung pong rapture. Yung pinag-uusapan ng marami at pinaghahandaan po natin ngayon ay tungkol sa rapture. Pero mga kapatid, huwag natin itanggi na yan ay hindi po mangyayari. Hindi po. Nakasulat yan at yun po inaantay natin. Pero mga kapatid, sinabi ng banal na Espiritu, nakasulat. Ang sinasabi at tinuturo ng Espiritu, manatili tayo kay Kristo. Hindi po yan turo lang ng tao. Mga kapatid, kaya kung minsan tayo po ay wag lalayo kung ano yung gusto ng Panginoon, hindi yung gusto natin. Kaya ang ganda ng kantang kanginan, di ba? Hindi yung kalooban mo ang mangyari. Ikaw na ang mabuhay sa amin, di ba? So, napakahalaga po na iyon po ay isa pamuhay natin. Hindi lang ito ay nasasabi natin, na nababanggit natin sa anumang awitin o sa ating pong pagbubuli ng salita ng Diyos o pagtuturo ng salita ng Diyos. Kailangan po tayo manatili. Opo, manatili tayong kalmado, manatili tayo yung fruit of Holy Spirit masapa sa atin. Kung sino si Jesus Christ, ganun po ang makita sa atin. Kaya nga labanan po natin. Kung tayo po ay nagalit, nag-react, naging emotional, balikan natin ang ating sarili. Lord, patawarin mo ako. Opo, hindi dapat tayo maging emosyon, anuman po yung mga bagay na dumating sa atin. Tandaan nyo, pag naging emotional ka, pastor, natural lang yan. Oo, natural yan sa isang tao, pero hindi yan abnormal yan sa isang Kristiyano. Amen? Bilang tao, magagawa mo yan. Pero tandaan mo, spiritual ka na ngayon. Anak ka na ng Diyos. Kaya titingnan mo, kaya nga ang tanong nga, ilang bang katauhan tayo meron? Hindi ba ang sabi, ang sino man nakipag-isa kay Jesus Christ, sinang bago nila lang, wala na ang dating pagkatao? Pero totoo bang wala na ang dating pagkatao? Hindi. Kasi nandito yung lumang pagkatao, yung lumang sarili, yung lumang kaisipan. Di ba? Hindi ba niyo napapansin? Pag hindi ka nagbasa ng Bible, ano ang naisip mo ngayon? Pag hindi ka nanalangin, ano ang naisip mo ngayon? Di ba? Madali kang makuha ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, ang pagtuturo ng Biblia, hindi yung dami ng lesson, kundi yung pag-a-apply. Yung pagtatanong, naintindihan po ba nyo? Ipinamumuhay pa nyo? At i-inject natin sa kaisipan ng mga tao kung sino yung tayo at anong ginawa ng Kristo sa ating puso, sa ating buhay, bakit tayo na bago. Yun po, may patotoo. Kaya madalas kong sinasabi sa mga tinuturuan ko, pag ako'y sumasama ang loob, ang binabalikan ko, ang sarili ko, at humingi ako ng tawad. Mga kapatid, tikapagturo ako ng salita ng Diyos. Sabi mga sa katabi mo, tayong lahat ikapagturo. Amen. Kung yung sinasabi nga dito ng isang pangangaral, di ba, kung ang tayo binabasa natin sa loob ng kapilya at sa ating bahay, sa ating devotion ay Bible, sa labas naman sa harapan ng maraming tao sa labas, tayo naman ang binabasa ng mga tao. Kasi wala pa silang pagkaalam sa salita ng Diyos. Kaya ang binabasa nila yung patotoo natin.
Pero kung narinig sa atin ay mga negatibong bagay at hindi maganda at katulad din ng ginagawa ng sanlibutan at mga tao mga sanlibutan, anong pagkakaiba? Tayo po'y mayroong pagkakaiba. Inihiwalay na po tayo. Kaya titignan niyo yung mga false teacher, inihiwalay nila sa karamihan. Kaya kung minsan, di ba, bawal silang mati sa ibang church, bawal silang mati sa mga fellowship ng ibang church. Tingnan nyo, hinihiwalay nila. Samantalang sa Bible, ang mga iglesia ay hiniwalay ng Diyos. Tinawag para ihiwalay. Ihiwalay sa mundong ito, sa kasalanan. Tandaan po natin, tayo po ay nakahiwalay na. Tapos ngayon, pahihiwalay pa tayo ng isang hubad na tagapagturo. Kaya nga po, nakita niyo mga debate ngayon sa YouTube, makita niyo, matutuklasan niyo ang mali ang sinasabi ng mga born again. Tapos merong PI pa, merong pang ano, di ba? Pagka ano. So titingnan po natin, maging wise po tayo. Kasi po, yan po ang lakaran. At sabi sa Bible, ang mga bulang gurong ito ay maraming mahihikayat. Kaya nga po, ito po yung katotohanan sa atin po sa church natin. Sa family ng Galilean, meron po. At nakakapagtaka, bakit? Bakit po? Kasi nga po itong isip natin ang ginagamit. Kaya kung ano po ang lagi natin titignan, maging maingat po tayo kasi may espiritu po yan. Alam niyo nung ako po hindi pa manampalataya, wag na lang iyon, yung kwento po na naging na-highlight po ito sa mga newspaper na naglaro po ng Spirit of the Glass, mga born again, na-possess. Bakit na-possess? Yan ang tanong, bakit di sila mga born again? Bakit po? Kasi, ano po ginawa nila? Ginawa nila, naglaro sila ng gawain ng demonyo. The Spirit of the Glass. Parang ganito po, binuksan nila yung pintuan ng demonyo sa buhay nila. Although na Christian na sila, ganyan din po, maging aware tayo. Baka po tayo nagbubukas ng pintuan ng devil sa ating buhay, samantalang tayo malaya na. Gusto natin paalipin uli. Paanong paraan? Yun nga po, yung pamimintas, paninirampuri, yung pong maliliit na bagay lang, hindi natin pinapansin. At hindi natin alam bandang huli, nihiwalay na po tayo. Kaya nakakaroon ng division in heart. Di ba? At hindi ko po alam, at hindi natin alam kung minsan, di ba natin alam kung minsan, hindi natin alam kung totoo na yung kaharap natin. Di ba? Meron pong ganon. Ako po sa sarili ko, hindi ko lang po tinitingnan yung ganon. Ako ay nagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. At sabi ko nga po, madalas ito po ang sinasabi ko, kung maaari, wag ka na kayo magsasalita. Pastor, may sinasabi sa iyo, wag ka na magsasalita at wag ka magsasalita ng masama. Kahit ano ang marinig mo, kahit ikaw ay kampi sa akin, kahit ikaw ay may, ako rin ay may pagkakamali, hindi man ako perfectong tao. Bayaan mo ang Panginoon na tanggol sa akin. Opo. Kasi sa bandang huli po, eventually, makita po natin, diyan pakikita ng Diyos kung ano ang tama. Ano ang mali. Kung babase ka lang dito, madali po tayo maghusga. Sa Panginoon tayo. Kaya ang Espiritu, ang katibayan ng tayo kay Kristo, at ang Espiritu ng Panginoon na nasa atin, ayan po, meron na tayong pagkaunawa. Verse 21, ang sabi nga na, unawaan natin ngayon, sabi nga doon, siguro po, ang sabi dito ay chapter 2, verse 21, ang sabi po nga po doon, so basahin ko nga po sa inyo, ang sabi dito ay, okay, sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam ninyo ito, at alam din ninyong walang kasinungalingan nagmumula sa katotohanan. Diyan po tayo hiniwalay ng Diyos. May yung pagkaunawa. Lahat tayo may pagkaunawa na. Kaya lang mga kapatid, bakit tayo mabaksak pa sa pagkakamali? Yun nga po, checkin natin ang ating sarili. Tayo po ba'y naging tapat sa pag-ibig natin sa Diyos? Natandaan po ba yung turo dito ng ating kapatid? Ang tinutukoy po dito, pakikipag-fellowship natin. Yung fellowship po. Fellowship natin sa Diyos at fellowship natin sa mga kapatiran. Kaya napakahalaga po na maintindihan, i-test natin ang ating love sa Lord at love natin sa ating kapatid. Pag meron po tayong mga issue na nabubuksan sa ating kapatid, merong gawak ang ating pakikipagrelasyon, fellowship sa ating mga kapatiran. Opo. At kung alam natin na tayo mayroong mga tagong kasalanan at alam nating mali,
na pinamumuhay natin, iyon po ang sisira sa ating maayos na fellowship kay Lord, sa Diyos. Kaya nga napakahalaga po na i-apply natin kung ano natutuhan natin. At ngayon, marapit na ang huling panahon, sabi nga, ito na ang huling panahon, sabi ni Apostol Juan. Kaya sabi nga ay tayo po ay maging gising. So, lahat tayo nakaunawa na dahil tayo may Holy Spirit. Iyan po i-inject natin sa ating puso. May pagkaunawa ka na. Huwag mong sabihin, hindi siguro ganun. Huwag ka tayo. Kasi alam nyo, pag ganun po ang kaisipan natin, parang binubuksan muna naman ng demonyo para makagawa sa buhay mo. Kaya nga, pag ako may tinuturuan, hindi pa niya sigurado ligtas siya. Alam po niyo, ligtas na siya. Ligtas na kayo. Naalala ko po, meron kami pinuntahan, yung kamag-anak po ni Sister Maring. Naalala mo yung Sister Maring, yung pong retired na principal galing ng Davao, di ba? Tapos sabi niya, alam mo, 2 beses ko nang nabasa ang Bible, Genesis to Revelation, 2 beses. Tapos sinabi ko, Mami, siguro, ngayon po, kung tatanungin kita, ligtas ka na ba? Sabi niya, hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Pero sabi ko, gumawa ka ng ballpen, sinulat ko lang, 5 verses yata yun John 3:16, Romans 3:23, John 3:16, tapos 1 Peter chapter 2, verse 24, tapos po yung parang 4 lang pahayag, 3:20. Ayan po. Pinalista ko sa kanya, tapos tinanong ko siya, nanay, Mami, ikaw na ba ligtas na? Oo, ligtas na ako. Kasi po kailangan lang i-lead natin sila, i-inject natin sa kanila, ligtas ka na. Tinanggap mo na si Jesus Christ eh. Kaya lang kasi, kapag yung pong walang nagli-lead sa atin, kaya nga po, kailangan po natin tulungan. Kaya nga po may teacher. Hindi po nangangahulugan, kasi po dito may sinabi, pagdating ng Holy Spirit, hindi na kayo dapat turuan ng iba. Actually, ang inaano po dito, yung pagtuturo po ng ibang ebanghelyo. Wala pong ebanghelyo. Ibang ebanghelyo. Isa lang po ang original na ebanghelyo. Yan ay tungkol kay Jesus Christ. At kung may magtuturo na ebanghelyo, tungkol at higit pa doon sa ebanghelyo ng ating Panginoon, maliligtas kayo kung hasapi ka sa amin. Maliligtas ka dahil yung aming apostol, ang tunay na apostol, tinataas na yung apostol, di ba? Yung aming katuruan ng tama, di ba? So may tinataas sila, hindi si Jesus Christ. Ako ang tinasabi ko, ang tama po si Jesus Christ. Kailangan mo si Jesus Christ. Pag tinanggap mo si Jesus Christ, ngayon tinanggap mo, may ligtas ka na. Yan nakasulat, manampalataya ka, ligtas ka na. Wala ka pang ginagawang mabuti. Totoo ba yun? Yun ang ayaw paniwalaan natin. Kasi sa religion, ako po, nung una, nagtataka nga ako eh. Kasi nga, tagamahal na araw, kasama ako sa nagpipinitensya. Tapos nung bata pa ako, sinasama ako ng nanay ko nagsisiyam. Kasi may hinihiling siya para sa pamilya namin. Sa Quiapo. At naranasan ko, itinatataas pa nga yung tuhod ko. Bakit pati ako pinahirapan ng nanay ko? Tapos yung nanay ko, di ba, pati yung tuhod nila. Ito mga sakit sa tiles na ganyan, lalakad ka na nakaluhod. Di ba, ano yan, yung kasibihan ng mga Pilipino, di ba? Ipagsisiyam kita at lalakad ako ng paluhod mula sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar. Di ba? Ginagawa po yun. Kaya mga kapatid, ito po ang tandaan natin. Lahat po tayo ay may banal na espiritu. Amen po ba? Pumalakpak nga po tayo ng malakas. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kasi pag hindi po ganon, Ephesians chapter 1, verse 13, ito po, papasukin natin sa ating puso. Kung kayo po ay, ngayon po ay parang naguguluhan. Hindi po kayo naguguluhan dahil wala kayo sa katotohanan. Naguguluhan kayo ngayon dahil baka po ang kaisipan natin ay kinikilusan na ng sanlibutan, ng sanrili, ng espiritu, ng kaaway. Dahil meron tayong pinapasok sa ating puso, kaisipan, na hindi ayon sa pag-ibig ng Diyos. Okay, Ephesians chapter 1, verse 13. Sabi dito, ayan, lagyan ako may ilaw. So 13, sabi, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya sa pamamagitan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng pangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Tayo pag-aari ng Diyos ngayon. Sa verse 14, ang Espiritu ang katibayan
na makakamit natin ang lubos ng lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay papurihan ang kanyang kaluwalhatian. So ang Espiritu ang tatak na tayo pag-aari ng Diyos. At ito rin ang katibayan na tayo po ay tutubusin ng Diyos. At ito ang katibayan na iyon mangyayari. Kaya nga yung Holy Spirit, iyon po ang tutukan natin. Tayo ay may Holy Spirit na, kaya maging aware tayo sa ating ginagawa. Kasi pag yan ay binaliwala natin, hindi natin iniisip ang ating ginagawa, sinasalita. Ano pa ba ang ginagawa? Iniisip, sinasalita, ginagawa, ano pa ba? Nasa damdamin natin, hindi tayo nagiging aware, hindi natin binabantayan. Iyan po ang nagiging dahilan para tayo po ay ma-deceive ng kaaway. At bandang huli, kaya nga po yung mga bulaang guro, possible po yan, kasi galing nga daw po sa iglesia yan eh. Totoo po, lahat naman ng mga namumuno sa mga religion eh, may pinagdaanan po niya sa Bible, nagsimula yan. Opo, pag-aralan niyo yan. Pero hindi ko po ipipinpoint kung sino, pero yan po, halos karamihan. Kaya nga po, titignan po nyo, kung tayo po ay tutugon sa sinasabi ng Banal na Espiritu, mapapanuto po tayo. Kasi po, ang Espiritu Santo ay nasa atin na. Hindi po yung nanginginig ka araw-araw para madama mo. Nasa akin ang Espiritu, hindi po. Kapag ikaw ay nagdi-devotion, pag nagdi-devotion ka, minsan may nagsabi nga sa akin, Pastor, bakit ganon? Pag nagbabasa ako ng Bible, naiiyak ako. Yung binabasa ko parang gumuguhit sa puso ko. Sabi ko, iyan ang gawain po ng Holy Spirit. Napakasarap maranasan yon. Yun ang kinasasabikan ko lagi. Every time na ako po'y mag-aaral ng salita ng Diyos, umaawit ako, inaantay ko yung dating naranasan ko sa Kanya. Yung sa isip mo, ang daming lumalabas na idea. Minsan pag susulat mo nga sa dami, hindi mo na maisulat. Nangungusap kasi ang Diyos. Lagi siya nangungusap sa atin. Hindi lang tayo makausap kasi lalo sa panahon ito, ang dami ng alalahanin ng mundo. Yung pagtaas ng bigas na pangunahing pangangailangan, ngayon po, yan po ang number 1 na problema ng mga Pilipino ngayon. Tumataas na naman ang bigas. Totoo po. Alam niyo kung bakit? Kasi ang demonyo, diyan po tinitira. Di ba? Yung pera. Kaya yung pag-ibig sa pera ay diyan nagsisimula. Yan ang ugat ng lahat ng kasalanan. Kaya nga yung pera, maging maingat po tayo sa paghawak ng pera at pagtanaw sa pera at pagkuha ng pera. Pera po, madali po tayong matukso sa pera. Sa pagkain, di ba? Si Jesus Christ, di ba, nang magutom. Tinukso siya dahil katawan tao siya, di ba? So, totoo naman eh. Pag nagugutom ka ngayon, pamiliin kita. Bible o pagkain? Hello? Di ba? Siyempre pagkain. Kaya nga tayo nagpapakain sa Bible study. Baka mamaya, Pastor, hindi kita maintindihan kasi nagugutom ako. Meron ganun, di ba? Di pakainin mo muna. Hello? Kaya po meron kumisan, kaya nga si Jesus Christ, di ba? Nagba-Bible study siya, ayoko umuwi sila na nahihilo at baka himatayin sila sa daan. Kasi hindi pa sila kumakain. Pakainin natin sila. Pakainin niyo sila. Kayo, sabi ng mga alagad, nako, paano natin pakainin yan? Napakarami po Panginoon yan, di ba? So, tandaan natin, nagpakain ng 5,000, 3,000, di ba? Ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda. Kaya mga kapatid, napakahalaga po yun na sumunod tayo sa sinasabi at manatili tayo sa presensya ng Espiritu Santo. Romans chapter 8, verse 9, ito po ang totoo. Kapag wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, ito po, nakasulat. Ilagay niyo sa inyong isip at puso. Asay po dito, verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, sa katunayan na ninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Kaya mga kapatid, kung si Kristo ay nasa inyo, totoo po nasa inyo na. Hello? Sinasabi ko nasa inyo na. Tinanggap mo si Jesus Christ. Ang problema lang po, sinasarado mo ang puso mo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Iyan po ang susi. Nasa iyo na. Huwag mo itanggi. Nasa iyo na. Kasi kung ganun po, maraming mapapahamak sa atin.
Kasi lahat naman tayo, mas matigas ang ulo natin eh. Tama? Nagkakamali tayo. Walang perfecto. Kahit pastor, nagkakamali yan. Lahat tayo. Hindi magkamali. Sa Old Testament, kung babasahin nga, ina-allow ng Diyos magkamali, mga pinuno. Para matupad lang niya kung anong layunin niya sa bansang Israel. Pagkaralan niyo mabuti, nakasulat po yan sa Biblia. Kung wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, wala ng Espiritu ng Diyos, wala ka kay Kristo. Hindi ka kay Kristo. Hindi ka pag-aari. Pero nung ikaw ay manampalataya, tinanggap mo si Jesus Christ, totoo? Totoo ba? Opo. O di meron ka ng Holy Spirit. Eh bakit hindi ko nararamdaman? Hindi po mo nararamdaman, huwag ka magano sa feeling. Kundi sumunod ka sa katotohanan. Anong hiningi ng katotohanan? Pagsunod. Pero kung yung pakiramdam mo lang, ang ibig sabihin, mamaya hindi ka nahayo dahil pakiramdam ko, nagginiginaw ako eh. Hindi ako pwedeng humayo. Amen? Ganun ba yun? Or, at least sabi nga po, mayroong mga iba't ibang kaparaanan ang Diyos. At meron naman tayong dapat talagang gawin, na ingatan natin at salita. Tama naman po yun. Kaya lang po, wag naman maging lahat ng bagay maging dahilan para tayo huminto sa gawain ng Panginoon. Minsan tayo po ay natisod, hindi natin na matanggap kung anong nangyari sa buhay natin. Huwag tayo lalayo kay Lord. Kasi may danger po yan. Actually, ang mangyayari po niyan, baka po tayo madaya ng kaaway. At madala pa tayo, kahanap natin ng katotohanan at makakaaliw sa atin tungkol sa Biblia ay natapat tayo sa mga maling tigapagturo o maling grupo. Kaya nga po, yan po ang nakakatakot ngayon. Kasi sa dami ng mga katuruan sa YouTube, sa Facebook, di ba? Kaya nga pag titignan ko pag nakita ko na medyo nagpe-pray din ako at dinadama ko yung mayroong bang pagkilos ng Holy Spirit dito, parang head knowledge lang, so medyo nililipat ko kagad. Naghahanap ako ng katuruan na minsan nahanap ko yung mga kilala na. Ayan po. At minsan hindi ko kilala pero dinadama ko kung ano yung katuruan nila at kung saan nila kinukuha ang katuruan. Kaya maganda po yan ay pag-aralan natin mabuti. Verse 27, hindi na ninyo kailangang turuan pa kayo ng iba. Ulitin ko po, hindi po sinasabi hindi na kailangan ng teacher, hindi na kailangan ng pastor, hindi po. Hindi po yun ang tinutukoy dito. Actually, dahil tumanggap tayo ng Holy Spirit, may enjoy po natin ang Bible study. Bakit po? Pare-pares tayo ng Espiritu. Pwede tayo magtulungan para lalong lumabas yung kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos. Amen? Lalo sa matatagal na, dapat na-enjoy natin yung mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi po, marami na tayong maibibigay na idea. Kaya nga po, inaano ko po yung mga baguhan, huwag natin silang tatanungin kaagad. Kasi baguhan pa lang sila. Kumbaga sa mga baby pa sila, kailangan susubuan pa. Pero pag matatagal na, pag kayo nagpapalakasan, hindi ba nagbibigay tayo ng mga karunungan? Kasi Espiritu nga sa atin. At yun po ang purpose. Hindi po sinasabing wala nang magtuturo sa atin. Hindi po meron. Merong leader pa rin. Design niya ng God. Kailan po, may enjoy natin kasi nga pare-pares tayo ng Espiritu. At sinabi nga ng 2 Pedro chapter 1 verse 21, ang mga propesiya, ang mga hula sa kasulatan ay hindi pinapahayag ito ng mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. At pinapahayag din ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Sino ba yung nasa ilalim ng Holy Spirit ngayon? Tayo po. May Holy Spirit ka na kaya pwede kang tagapagturo. Amen. Hindi dahil sinabi nga, bakit sabi na hindi na tayo tuturuan ng iba? Hindi nga tayo tuturuan ng iba na iba espiritu. Hello, huwag kayong makinig doon sa ibang espiritu, sa ibang katuruan. Pag-aaralan ko nga yung sa religion na to. Ba't mo pag-aaralan yan? Kaya nga sabi ko doon sa nagsasabi sa akin, ano ba ang purpose mo? Kasi ginagawa ko yan, may libro ko niyan, pinag-aaralan yan. Paano yung Babylonia, paano yung mga idol, yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pinag-aaralan saan nanggaling ang ganito, saan nagmula. Pinag-aaralan natin yan. Kasi ang purpose namin tigapagturo. Hindi para sidaan, para tignan kung saan po nagmula. Pero hindi natin maiiwasan na ituro po ang katotohanan. Pag tinuro mo ang katotohanan, may mga sasagasaan. Kasi ang salita ng Diyos, sabi nga sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16, ito ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng kamalian. Kung merong kamalian, may katotohanan. Tama? Kaya nga tayo magtuturo ng katotohanan kasi maraming kamalian sa tao. Mula pa kay Eva at kay Adan. Hello? Yun po tayo.
Kaya nga napakahirap po na tayo po ay patuloy po na magmarunong, kundi pailalim tayo sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Kung tayo nasa ilalim ng banal na Espiritu, pwede po tayo maging tigapagturo, mahusay na tigapagturo. Totoo po yan. Kasi ang karunungan po na pagtuturo po, hindi po yung sa head knowledge. Kailangan din po yung pag-aaral talaga. Kasi po maraming libro, ang author niyan, talagang sinamahan ng Diyos. Pero hindi naman po lahat ng bagay na tinuturo nila, iyon po ituturo natin. Ituro natin sa salita ng Diyos, idagdag lang natin yon. Kasi ang books po kasi, parang yan ay vitamin. Kung kumain tayo ng natural na pagkain, meron tayong vitamina pang idinadagdag. Di ba? So yun po, hindi po masama naman na tayo magbasa lang ng libro. Pero tutok tayo sa tunay na salita ng Diyos. Kaya, John chapter 14 verse 26, ito po yung pangako ng Diyos. Kaya nga sabi nga po, pagdating ng patnubay, ang banal na Espiritu, sila ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at magkapaalala ng lahat ng bagay na sinabi ko sa inyo. So, kaya nga po yun ang gawain ng Holy Spirit. Ulitin ko po, nasa iyo na Holy Spirit ngayon. May kapangyarihan ka na ngayon mangaral. Kaya lang sa pangangaral mo, kung hindi ka pahanda, magpahanda ka muna sa leader mo. Kaya may discipleship. Kaya may lesson tayo. Ako po hanggang ngayon, binabasa ko na lang lesson. Kasi bagong nga tayo, revise. Binabasa ko po yung lesson. Dinadadaan ko lang. Opo. Dala ko yung lesson ko. Binubuksan ko yung lesson ko. Iba, ayaw nang mabuksan. Sabi ko, wala nang problema. Kasi medyo nahihirapan ako kasi bagong pamamaraan ang ginawa natin ngayon, pinaiksi natin. Opo. Pero dati pa rin yun. Kaya lang, siyempre, marami ko may dadagdag. Pero siyempre, susunod tayo kung ano yung ating dala ngayon na katuruan. Yan po. So, hindi man tayo tungalayo sa Biblia. Opo. Kaya napakahalaga yun, na yun po yung pag-aaralan natin mabuti. Ang patnubay, ang banal na Espiritu, ang magtutulong sa atin, ang magtuturo ng lahat ng bagay. Abig sabihin, hindi man tayo matuturuan ng iba? Hindi po. Bakos, ganitong gawin nyo. Naituro na rin po dito, yung tiga-Gabaria, pag tinuruan po sila ng mga apostol, pag talikod ng mga apostol, binabalikan nila yung libro o yung Bible. Tinitingnan kung tama yung sinuturo ng mga apostol. Dapat ganun po tayo. Amen? Tetesin natin ang katotohanan sa pamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Yan po. Kaya kung ano yung tinuro ko ngayon dito, tingnan nyo sa Bible, baka nawala na. Baka pag malayo na sa Bible yan, ayan po. Hindi ko man sinasabi yung mga practical, yung mga inspiring, hindi po. Kailangan natin yan. Pero mga kapatid, una sa lahat, malaman na muna natin, kasi sabi nga ng ang Holy Spirit, ang sabi nga, nasa atin ang Holy Spirit para maunawaan, tulungan tayong maunawaan ang katotohanan. At bandang huli, naliligtas tayo kung tayo'y na kay Kristo o nanatili kay Kristo. Maliligtas tayo kung tayo'y nanatili kay Kristo. Okay? So, purihin ng Panginoon kasi po, ngayon, ito po yung panahon na kailangan po tayo ay gumising. Bakit po? Kailangan ang manggagawa ng Panginoon. Kailangan ng mga tao ang mag-i-influensya sa Kanya. Bakit po? Ang dahil nag-i-influensya sa labas. Influencer ang tawag doon, di ba? Ang dahil may mga influencer. Di ba? Yung mga nalulungkot, dadalhin sa kalokohan, di ba? Sa YouTube, may TikTok. Ano pa ba yung ngayon? Ang bago ngayon, TikTok, di ba? Ang daming na-influensyahan, di ba? Ng mga kaisipan. Ang labanan nga po niya ay sa kaisipan. Kaya nga mga kapatid, kung ganun po ay ang ating kaisipan ay punuin natin ng salita ng Diyos at para hindi po tayo lubos na maligaw. Bakit po? Lubos na maligaw. Bakit po? Kasi minsan ganito po nangyari. Ako sa sarili ko pag nag-i-scroll ako ganun parang minsan nauubos pala isang oras, hindi ba? Kung minsan nalilibang ka, ganun lang kasi yung cellphone na to, ganun ka ng ganun, tulin Di ba? Dami mo nakikita Tapos hihinto ka. Di ba? Dami gustong mabili, gusto mong matutuhan, gusto mong marinig, di ba? Makita. Tapos mamaya nakita mo, di ba? So kaya nga ang hirap. Kaya nga sabi ko, ay sana wala nang ganito, no? Kaya lang mahirap pag wala nang ganito, kasi naka-update ang Bible, gagamit ko rin po ito. Diba? O ngayon, nagamit ko, di ba? Bukas yung ano ko. Okay. Sa verse 27b ng ating teksto, ayan, malapit na po. Pabayaan nyo, at ito po ay isang bagay na gusto ko pong ibaba sa inyo. Ang sabi po dito, verse 27b, ang sabi po dito, ayan. Okay, ang sabi po doon,
Ito sa bandang huli na lang po babasahin ko. At tulad ng tinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Tignan po nyo, sa verse 27, ang turo ng Espiritu ay manatili tayo kay Kristo. So gawin po natin yung paano yon. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, paano ka po nananalangin at paano ka po nagbabasa ng Biblia? Bakit ang tanong mo, Pastor, paano? Kasi po, minsan may kumakain, kakain tayo, ikaw na mag-pray. Salamat po. Amen. Parang walang feeling eh. Walang pagpapasalamat eh. Parang inano lang niya. Kasi gutom na siguro. Panginoon, salamat po sa pagkain ito. Salamat po. In the name of Jesus, amen. Yeah. Ikaw iba kakausapin kita. Alam mo, mahal kita. Sabi ka, oy, tumigil ka. Di ba? Sabihin mo ganon, di ba? Akala natin tama na ginagawa natin. Pray nga eh. Di ba sabi mo pray? Pastor naman masyadong di ba? Kaya mag-pray ka. Di ba, Lord, damahin mo, Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat sa mga biyayang tinanggap namin. Salamat sa mga biyayang ito. At patuloy po, salamat. At kung ano po yung bagay na gusto pa natin idagdag sa panalangin natin sa pagkain. Pinupuri kita, O Diyos, sa lahat ng ito. Salamat po sa pangalan pa ng Jesus. Amen. Pagka kinakausap ng mahinahon, ano ba ang gusto mo? Mahinahon o yung dalian? Hoy, ikaw, talaga dito. Bigyan mo ako ng mga. Busy ko rito. Ano siya sabi mo? Tumigil ka. Kung ganun ang gawin ng Diyos sa atin. Kaya kung minsan, nagpe-pray, hindi ko pa sinasabing mali po yung matulin na pananalangin. Kung nasa puso naman po. Kasi may tinatawag na arrow prayer. Halimbawa, mahuhulog ang bata. Lord! Pero hindi mo na Lord, huwag mahulog ang bata. Meron pong power yon. Ang tawag doon, arrow prayer. Hindi ang merong mahulog. In Jesus' name, di ba? Nagagano tayo, in Jesus' name. Pero ang gusto natin, huwag mangyari yon, di ba? Di ba? So, hindi naman lahat ay i-apply natin. Nagugutom ko na, in Jesus' name, kain kagad. Hindi. Bakit? Gutom na ako, Pastor eh. Hindi. Makakapag-antay ka pa rin. So, kaya nga po napakalaga yung panatili sa Panginoon. Kaya nga sabi nga ng John chapter 15 verse 7, may pangako ang Diyos, di ba? Manatili kayo sa akin at ang mga salita kayo manatili sa inyo, hingin niyo inyong maibigan pagkakalob sa inyo. Di ba? Puro blessing ang gusto natin mangyari sa atin, pero yung kondisyon, kinakalimutan natin. Yan ang kahinaan ng tao eh. Gusto niya puro dagdag. Yung blessing, yung maraming pagkapala, galing sa Diyos. Pero yung kondisyon, kinakalimutan natin. At doon tayo mahina. Opo. Pagdating sa pag-play ng kondisyon. Amen? Kaya nga, verse 28, may kapanatagan tayo pagharap sa Panginoon ngayon sa anumang oras ng pagparito niya. Totoo po yan. Prepared natin ang ating sarili. Lagi tayong prepared. Hindi natin alam bukas darating na ang Panginoon. Sa makalawa, sa 1 taon, sa 10 taon pa, o ano pa man, kung kailan pa siya darating, kasi po ang Diyos ang nagtakda nito, tanda natin, ang napakangalaga po, nakahanda tayo. Handa ka lagi. Iyon po ang kailangan natin. Ang pagiging handa, yung hindi yung lagi kang merong maraming alam sa Biblia. Hindi po, yung sarili mo na i-apply mo kung ano natutuhan mo. Yun ang paghahanda. Ang tunay na lumalagong Kristiyano, yung nag-a-apply ng kanyang natutuhan. Hindi po yung maraming alam sa isip. At maraming pagkapaliwanagan, napakaraming masasabing paliwanag. At yung lumalagang Kristiyano, umaamin sa kanyang mga pagkakamali. Tandaan natin, lahat ng mga lingkod ng Diyos sa Old Testament nagkamali. Si Haring David nga, hindi ba? Nangalon niya siya at pinapatay pa yung asawa ni Bathsheba, si Urias. Pero anong ginawa ni David? Bakit siya dinakila pa ng Diyos? Kasi si David ay talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nung sabihin ni Propeta Nathan, kayo po yan, mahal na ari. Kasi sabi niya, dapat mamatay ang gumawa niyan. Pero sa kanya, handa siyang mamatay. Pero nung sabihin niya, nagkamali ako. Inamin niya, nagkamali siya. Kaya sabi ni Propeta Nathan, hindi ka mamamatay, mahal na ari. Pero mamili ka, ano ang parusa ang gusto mo sa Israel. Kaya mga kapatid, sa ginagawa natin ngayon, maring ikaw po ngayon ay hindi pa pinarurusahan ng Diyos, pero hindi mo alam, naghihirap ang kalooban ng Diyos at nadadamay, pati ang iglesia na kinabibilangan mo.
So, hindi po nanunumbat ang Diyos. Pero kung pag-a-analyze, pag-aaralan po natin, tayo po, kung bahagi po tayo ng iglesia ni Kristo, ni Jesus Christ, kung tayo po ay kay Kristo, dapat po maging masunurin tayo. Kaya nga sabi sa verse 29, kung alam ninyong si Kristo ay masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Mga kapatid, ay ngayon po, ang panahon na tayo po ay marami nang naranasan. Tanggapin natin na diniklara po ng mundo ngayon. Ang dati nga po yung global warming. At ngayon bigyan ng bagong pangalan na climate change. Idiniklara na po ng buong mundo. Iba na po ang klima ng ating panahon ngayon. Iba na po ang nangyayari. At kung mabasahin nyo ang Biblia, nakatakda ang mundong ito upang tupukin sa matinding init. Maraming mga bagay na nangyayari na po ngayon, kaya mas malapit na, lalo na po ngayon pinag-aralan natin, marami na pong mga maling tigapagturo o false teacher. Actually, matagal na yan nag-ahari. Nag-anniversary na nga po silang matagal na. At sa Pilipinas nga po, pinag-uusapan, ulitin ko po, kilala po tayo sa buong mundo dahil sa isang tao na yon ang nagpakilalang siya ay anak ng Diyos. Pero tandaan natin, si Jesus Christ ang anak ng Diyos. At tayo naging anak lang ng Diyos dahil binigyan ng karapatan dahil kay Jesus Christ lang sa ating pagtanggap sa Kanya. At kailanman mga kapatid, hindi matatapos ang problema natin sa buhay spiritual hanggang hindi po tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang susi po na ibinigay dito ni Apostol Juan ay yung dapat tayong maging masunurin tulad ng Panginoong Jesucristo. Sa gayon tayo po ay tatanggap ng buhay na wala hanggan. Iyan po ang sinasabi ng Biblia. Mapapahiwalay sa Diyos, sa piling ng Diyos, sa mga taong ayos sumunod sa mabuting balita. At tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita, ang Ebanghelyo. Kaya kung tinanggap mo si Jesus Christ nung una at ngayon nagbabago ka na sa pagsunod, tandaan mo kapatid, may danger po yon. Danger na baka matukso ka pa ng ibang katuruan dahil darating ang panahon na magiging kulang sa sarili mo yung nalalaman mo. Parang lalagay ka ngayon na maghahanap ka uli ng ibang karunungan. Kundi ang mahalaga, sinabi nga ng pahayag, ibalik nyo ang dati nyong pag-ibig sa akin. Ikaw nakakaalam sa sarili mo, at habang hindi mo ina-apply ano man ang natutuhan mo at sinasabi sa iyo ng Diyos, lumalagay na tayo po ay nakakasala sa Diyos. Dahil ang kasalanan ay pagsuway sa utos ng Diyos. Kaya kung ito'y kalalagayan mo ngayon, siguro ang napakahalaga po na masasabi ko bilang tagapangaral, magsisi tayo. Ilapit natin ang ating sarili. Alam niyo kung bakit? Kasi napakahalaga ka sa Diyos at kagamit-gamit ka sa ministry ng Diyos. Huwag mo sabihin wala kang pinag-aralan, hindi po. Yung sabihin mo lang na sa kapwa mo na iniibig ka ng Diyos, na ito'y mula sa puso, na may bahid ng banal na Espiritu ng Diyos, may kapangyarihan. Alam nyo, ang daming umiyak po sa ganyang bagay. Hindi parunungan ng pangalan ng salita ng Diyos. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos at ito'y tumimo sa iyo, yun po ay kilos ng banal na Espiritu.
At kung pinatitigas natin sarili na hindi ako yan, ayoko. At ayoko magbago hanggang sa ngayon. Sinusunod natin ay ang ating emosyon, ang ating kaisipan, ang ating feeling, nadadama, naiisip, tama ako, mali siya. Hindi matatapos ang problema maging sa church. Pero mga kapatid, may guarantee po ang Biblia. Alam na natin lahat ng katotohanan. Amen. Paano? Bumalik ka sa Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit. Palinis po tayo sa banal na Espiritu na nasa atin ngayon. Sumuko tayo sa Panginoon. Ephesians chapter 4 verse 30. Huwag niyong bigyan ng pighati o kalungkutan ng banal na Espiritu ang nasa inyo. Sapagat ito ang tatak na katibayan na kayo tutubusin pagdating ng huling panahon. Napipighati lang siya, wala siyang magawa. Dahil ngayon, tayo ang mamimili. Kaya marami ang napapahamak dahil pinipili ng iba kung ano ang gusto niya. At bandang huli, nahihirapan siya ngayong bumalik para sa Diyos. Iyon po ang danger, mga kapatid. Ganun pa man, nasa Diyos ang pagkapasya. Para sa akin, ang ginagawa ko ngayon ay panalangin ng mga taong nakasama ko at nahiwalay rin sa akin. Ilang magagawa kong mabuti. At kung may pagkakataon na ako hihinga ng tulong, nakahanda akong tumulong kahit kanino. Hindi ko man magawa, humingi ako ng tawad lagi sa Panginoon. Ilapit po natin ang ating sarili. Sabihin po natin kung sino po tayo. Sige po, manalangin po tayo. Sabihin natin, lumarap tayo sa Diyos. Kasama natin ang Diyos. Nasa puso natin siya. Kausapin natin siya. Panginoon, narito ako at nagtatapat. Tulungan mo ako, O Diyos, na hindi ako mabase sa aking kaisipan lamang, sa aking damdamin lamang. Kundi, O Diyos, tulungan mo ako mula sa kabuturan ng aking puso. Baguhin mo ako. Tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng bukas sa puso at kaisipan. Na ikaw ay makagawa, makapaghari sa aking buhay. O Diyos, salamat po. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat po, O Diyos. At dalayan ko po, O Diyos, Ama, patuloy po ang bautis sa amin. Lord, umaharap kami at ako sa iyo bilang sa iyong iglesyang ito na pinagkatiwala sa amin. Ama, ako po ay iyong basbasan. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang. At maging ang iglesyang ito, O Diyos, sinadalayan ko po, Ama. Lord, ano man ang layunin mo, ano man ang plano mo, ito po ang mangyari sa amin. Hindi po yung aming iniisip at nadadama, Panginoon. Lord, palayain mo kami kung mayroong mga bagay na umaalipin pa sa amin. Maging ang mga pita ng laman na nasa amin. Lord, tulungan mo kami sapagkat, O Diyos, tulad na yung sinabi, ito na ang panahon. Ito na ang huling panahon o huling araw. At lumalabas na ang maraming Antikristo. At ito'y palatandaan na malapit na ang paghahari ng Antikristo. At ito'y magaganap pagkaraan na makuha mo na ang bawat mananampalataya. Kaya, O Diyos, gisingin mo ang bawat isa na maging handa, Panginoon. Na kami po, O Diyos, ay laging pasailalim sa pagtuturo ng iyong banal na Espiritu. Lalo po ngayon, O Diyos, marami ang lumalaganap na mga marinturo na ang totoo po, ito'y nanggaling din sa iglesia. Kung paano sinabi ni Apostol Juan, nangyayari ito nung kapanahunan nila. Ito rin ngayon po ay nangyayari sa aming kapanahunan. Na totoo ang iyong nasusulat, ang iyong salita ay nagaganap na hanggang sa ngayon. Kaya, O Diyos, dalahin ko po, manatili po ang bawat isa sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami na makasunod sa iyong kalooban sa lahat po ng aming gagawin ngayon at ginagawa pa hanggang ngayon.
Sa aming mga pag-uwi sa aming tahanan, sa mga kabataan, sa mga magulang na narito, papaano kami namumuhay sa iyong harapan sa loob ng aming tahanan. Sa mga eskwelahan, sa mga trabaho kung saan po kami naroroon, malaman namin, ang ma-check namin ang aming ginagawa, sinasabi at sinasalita. Ma-check po namin ang aming sarili sa aming personal na devotion o pagkikipagniig sa iyo. Makita namin kung sino kami sa iyong harapan. Lord, tulungan mo kami sa pwede ito makakatulong sa amin para po kami magtagumpay dahil kami para sa iyo. Lord, alam po namin hindi mo kami pababayaan. Lamang o Diyos, meron kaming mga pagkukulang sa pinansyal at material na bagay. Bunga po ito ng mga kasalanang nasa amin. At yung iba po ay hindi alam na may mga pagsubok na ina-allowed ka rin po sa aming mga buhay para po kami turuan. Palakasin ang aming pananampalataya upang magamit namin ito sa pagtuturo sa iba. Kaya, O Lord, maraming salamat sa lahat ng ito. Ang katotohanan ito ay nasa amin na. Anong man ang nangyayari sa amin, ito po ay may kapahintulutan mo. At kung ito man ay pagkakamali na dala ng aming pagiging makalaman, Panginoon, dalahin ko po ipatawarin mo kami at muli ibalik mo kami sa iyong paanan. Sa bandang huli, habang hindi ka pa dumarating, O God, Lord, dalahin po namin, wag pong pahintulot, O Diyos. Sa iyo ko po sinusuko ang iglesyang ito na ang iglesyang ito ay matutong sumunod sa iyo sa lahat ng bagay. At Panginoon, dinadalayin ko dahil sa kabila ng aming pagsunod, Lord, tulad yung pangako, mananagana kami sa lahat ng bagay. Lord, yung may mga hanap buhay, pagkapalain mo sila, yung may mga negosyo, patuloy mo silang pagpalain. Yung mga nanghahanap ng hanap buhay, ng papasukan o trabaho, Lord, makatagpo sila. Yung mga estudyante na nag-aaral, makatapos sila sa elementarya, high school, college, hanggang sa pagkuha ng board exam, O God, samahan mo sila at pagtagumpayin, Panginoon. Lord, sa lahat ng pangangailangan na iyong anak, sa tahanang aming uwian, O God, Lord, kailangan po ang daan ng kaligtasan. Marami pa sa mahal namin sa buhay, hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, ito'y sinusuko namin sa iyo. Patuloy po kami sa iyo. Kaya, O Lord, dalahin po namin, Panginoon, mangyari ang iyong kalooban sa aming tahanan. Tulad ng iyong pangako, sumampalataya kami at ang aming sambahayan ay maliligtas. Ayusin mo ang mga relasyon sa loob ng tahanang nasira. Ayusin mo po ang mga kasalanang naroroon sa loob ng tahanang nagagawa namin na napapahintulutan namin. Lord, gisingin mo ang bawat isa, O God, na napakalaga sa iyong harapan kung paano kami namumuhay. Ama, maraming salamat po. At patuloy ang dalahin ko po, Ama, Lord, sa lahat ng aming ginagawa, maging sa Matimbo, sa Tikay, San Pablo, at saan man po kami ginagamit, maging sa campus ministry, at sa lahat ng aming gagawin pa, O Diyos, samahan mo kami at pagtagumpayin. Ito po ay aming inaangkin na mangyayari sa amin. Nagdideklara po kami ng victory sa lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat. Purihin ka po, O Diyos. Purihin ang dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you.